di coffee break, usapang solid, lalaro na laging may dalang good vibes. Alpha Delta Chapter, tibay na alaman, sa Alpha Pi Omega, hindi ka basta member. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng mga Oh. nanonood dito sa Coffee Break. My name is Sis Clement, batch 99B. Apo Baste, Apo Alpha Delta. And my co-host, go ahead, Tol. Brother No Words, No Pressure, 96B, Alpha Delta as well. Ayun. Good morning. Good morning, bro. Good morning, sis. Good morning, good morning. Ako naman si Manny Quinto. Ang baptismal name ko noon ay Ling Quinto. Pero alam mo naman, bago ka pa tulad ni Ding Lobaton. Ngayon, Carl Lobaton na. Oh. Naging GC ko siya. Naging GC ko si Carl Lobaton. Ako ay batch 1974, G. Yeah. At sunod ako dumaan sa akin si Judge Bote, Judge Bautista. Oh. Ako ay Alpha Delta chapter. Ang aking naging recruiter ko, naging ano ba tawag doon? Ninong, yeah, Yes. correct. Ang ninong ko ay si Rene Luz Las Marias. Yan ay Serpico the First. Ako naman, taga-Iligan yan, Alpha Delta din. Okay. Ako naman ay Serpico the Second from Cagayan Valley naman ako. But 74 at kami ay 12 na pumasok sa batch namin. Dalawa lang kayo. Pero dalawa lang kami nakapasa. Dalawa kami ni Benji Noveda. Yan ang aming history bilang talagang pinaghirapan namin. Talagang hindi namin inisip na mag-quit kami noon dahil siyempre proud ko, alam ko ang apo noon. Alam ko ang apo. Hindi basta-basta yung apo kasi meron mga frat naman, hindi ko nang minamaliit ang mga ibang frat na konting mamaya. Oh, nawala. Galing news to eh. Pero mga... Ayan. ay sa akin pananaw noon talagang nirespeto tong Alpha Pi Omega sa akin. Actually, to tell you the truth talaga, may nag-recruit sa akin BE noon, panahon ng BE, tsaka ano noon eh, BE tsaka Alpha. Nawawala. Napakalakas ng labanan noon, lalo sa NCR, sa UBEL. Talagang matindi. Ang laging tinatawag diyan ay Alpha Delta sa pagdating ng mga rambulan. Ibig sabihin ko, kaya naman pinili ko tong Apo, Alpha Pi Omega. Dahil respetado lahat. Respetado. Alam mo, yung kapatid ko, siya ay Sigma Phi sa Alpha Delta din. Sigma Phi frat sila. Tapos yung aking sumunod sa akin ay Samahang Ilocano. Tatlo kaming taga San Sebastian magkakapatid. Tatlo kami. Iba-iba kaming Frat. Frat fraternity. Oh. Pero teka, brother. Apa. Tinitingnan ko yung roster. Bakit kayo tinawag na Wright Brothers? Kasi yung batch name ang Wright Brothers kasi kaya Wright Brothers kasi parang sinala kami ng in-strain kami at kami lang ang nakalusot. Kaya naging Wright Brothers kami kasi alam mo naman 12 kami. Dalawa lang magkalusot kaya in-strain. Parang kumbaga in-strain talaga yung sinala. Kaya naging Wright Brothers kami talaga. Ganun ang, alam mo, kaya naging Wright Brothers. Isisingit ko lang to Alam mo, Sis Clem, yung batch 74, umabot sila ng G. Si Brad Manny Quinto is 74 G. Di ba kayo rin, Sis Clem, yung 99 umabot kayo ng G ba o F? Hindi ko na Parang ganun nga to, G. Parang ganun. Yung taon ng 74, umabot sila ng hanggang G.
Eh di ang dami-dami nyo nun, tol. Oh, nako, kaya nga kami, ano nun eh, talagang proud na proud ako kasi ano, ang mga lahat mga aplikante, mga mag-pledge, talagang gustong papasala dahil kitang-kita nila kung ano talagang, ano ang Apo. Yeah. Eh, gusto nila makita kung anong Apo. Kaya pag ikaw nagdududa ka, mag-quit ka. Kailangan tuklasin mo kung bakit. Bakit ka pumasok ng Apo? Bakit ano ang Apo? Kaya nandun ako. Kaya talaga tinignan ko kung paano ang Apo talaga na hindi lang bali-balita. Kasi naging bali-balita lang niya, Apo, ganyan. Ganyan, sikat yan, gano'n, sikat dahil sa mga first na casualty ng frat noon ay Apo. In history ng fraternity, ang Apo Okay. unang nagkaroon ng casualty sa ETA noon. Kaya sabi ko, paano ano kaya itong Apo to? Patayin kaya to? Ano sabi ko? Kaya nag-ano ko, iniisip ko, papasok nga ako dito. Sabi ko, after that nung nakapasok ako, kita mo yung mga kapatid ko, mga Sigma Phi. Sabi nga sa akin, mga brad ng kapatid ko na taga San Sebastian din nag-aral. Sabi, tama yung pinasok mo. Sila mismo mga Sigma Phi members, tama yung pinasukan mong Apo. Sabi sa akin, hindi ka nagkamali. Kaya ako yung proud na proud din sa mga ibang frat na kilala nila yung Apo na ano, yung kumbaga sa respetado, gentleman, hindi naman That's good to know. Hindi katulad nung pero yung panahon namin talagang napakagrabe, tol. 70s, grabe talaga. Parang hindi ka na mabubuhay sa mga rambulan lagi. Rambulan. Laging tawagan ng Alpha Delta sa mga SOS. Alpha Delta number 1. Nakakapag-aral pa ba kayo nun, bro? Kumbaga sa eskwela, ano pa ba kayo? Ako noon, Nakaka-focus pa? Yung ang naging nangyari niyan, parang ang focus mo na diyan yung sa kung papasaka hindi. Basta ang focus mo doon kung paano ka makakaligtas sa day by day na na pagpasok mo. Okay. Yung panahon na yon. Di ba na yung pag-aaral talagang parang mas priority yung safety mo eh. Yung safety mo. Ako noon, panahon ko na yon, hindi ako papasok ng eskwela kung tatago nila yung baril ko. Kaya nakabaril ako para papasok ako. Nung yung panahon nung talagang napakainit, talagang nakapakainit. Nandiyan yung unang kalaban natin ay BE. Kaya kami ang nagbura ng Beta Sigma sa Alpha Delta Tapos dumating ang Tau Gamma Phi na matindi. Matindi ang Tau Gamma Phi. Grabe, ang production nila parang machine na Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Parang makinarya ng newspaper. Makinarya sila, Mabilis. Tapos dumating din tong SI. Bilib na bilib din sila sa SI sa akin. Dahil save ko sila dahil alam nila napakalakas ang Apo nun sa Alpha Delta. Marami din ako na-save na SI. Yun ang naging na-respetado na. Kung wala si Manny, wala si Lincoln to, baka wala na kami sa mundo dito, sabi ng mga SI din. Mga sa mga Ilocano. At least nakasave tayo ng mga buhay nung panahon na yon. Hindi rin puro laging rambol lang ang ating Okay. Tol, At Brad Manny. Yes. Di ba? Magulo nun. Rumble to the left, rumble to the right ka nun. Takbo ka ng talaga. takbo. Takbo ka. Maalala ko si Bote, si Judge. Nasa tapat kami ng UE. Doon kami sa may, yung cash and carry na tambayan namin noon eh. Itong BE, may nakita kami, nandito kami ka-standby. Itong BE, may dumaan. Ay si Bote, si Judge, nauna na siya. Hinabol. Bote, nandiyan sa likod mo. Gusto kong i-corner sa namin. Corner natin, sabi. Ang ginawa, tumakbo, dumiretso na sa Alpha Delta. Wala na. Hindi nakalusot ngayon yung mga BE nung panahon na yun. Yan ang mga experience ng, siyempre, bagong-bago ka palang
bago kang pasado, mainitin ka. Kasi panahon na yon, hindi katulad ngayon, sis bro, na panay community service, panay magaganda lahat ng Mas ating relax mga na. ginagawa. Mm-mm. Mas relax na. Oo. Okay. Wala nang hazing. Ito, isa pa, nung ako'y graduate ng pumasa ng APO. Kasi nung habang may initiation, nakalong pants na lagi ako. Hindi ako nag-short-short sa bahay. Saka lang ako nag-short nung nakapasa ako. Kita nila, lahat ng binti ko, parang talong. Lahat ng ganun nakita. Talagang talong talaga. Itong binti ko, pataas, nagita. Kita nila, bakit ka, sabi, bakit, pumasok ako ng APO, sabi ko sa kapatid ko. Hindi siya umimik. Yung nga, after that, yung malaman ng mga brad ng mga Sigma Phi na yan, mga brad niya, na San Sebastian din. You choose the right one, fraternity, sabi sa akin. Okay. Yun lang ang aking, hindi ko makakalimutan na sinasabi ng ibang fraternity sa atin. Alam mo, maganda. Teka brother, alam mo Clem, ang sarap pakinggan yung mga sinasabi nila, no? Yung joy na pagkukwento nila. Yung galak, maganda, no? Nakakatuwa, di ba? Ang sarap kasi dati nung baguhan tayo, di ba Clem, minsan takot pa tayong makipag-usap sa mga senior, di ba? Yes. Pero ngayon alam mo mas maganda pa silang kausapin eh, di ba? Talagang dire-diretso eh. Ang dami kasing kwento. Marami. Hitik na hitik. Ganyan. Sa challenge. Marami na akong t-shirt na 100 100 kasambay mga t-shirt ko 100. Okay. So Clem, paghanda mo habang may kinukuha na t-shirt paghanda ka na ng tanong. Kaya ka pala runner ngayon, Tol. Kaya ka pala runner ngayon kasi takbo ka ng takbo noon. Kaya nga, asang gayong Bago pa nagkaroon ng Apo runner ka na. Ganun nga. Alam mo naman. Ito sa akin, may 100 na ako. May 100, meron na ako. Marami na ako. Siguro mga nasa labahan pa siguro mga iba na yan. May mga nako para sa ating sa susunod na natin sa 16. Nakita mo yung excitement, Clem, di ba? Talagang nakakasabik, no? Ayun, sana hindi ka na nga magtatanong, hindi ka na magtatanong. Totoo. ating nasagot na bago patanungin. Ay ganun tayo sis die hard at alam mo naman pinaghirapan natin yan. Hindi ko na makita mga iba. Meron na akong may tatlo na akong 100 so 300 na yun. Kung tatlo yun, 300 na yun, brother. 300 na. Brother. Ang experience na bilang katulad ngayon, ako'y hindi ka naging more than 20 years akong naging seaman. Okay. Lagi dala-dala ko ang seal ko. Iba-ibang mga coat of arms, lahat. Kahit ng mga provides na seal natin at saka mga sa barko. At pinupuntahan ko mga wala man ako nakikita ng mga apo. Wala mga nung ako nagretiro, saka ako nalaman na marami palang apo doon sa mga pinupuntahan ko. Hindi ko sila na-meet. Hindi ko sila madami. Ngayon ko lang nakikita. Saka ko sila nakakausap ngayon, hindi na ako sumasakay. Kaya sabi ko, laging sinasabi ko sa kanila yung puerto na pinupuntahan ko sa New York, sa New Jersey, sa New Orleans, dito sa LA, dito sa San Francisco. Ang dami pala mga brad doon. Ngayon ko lang nakakilala. Nagkakilala kami ngayon. Ang dami pala doon mga brad. Hindi ko nakita sila, hindi ko sila nakita Apo is everywhere. Kung kailan hindi na ako nakapunta,
Hindi na ako nakakapunta, nakakasakay, sumakay dahil nag-retired na ako eh. Mm. Retired na. Ako 71 na. 71 years old na ako. At Okay. ilang years ako, 1974, 71 na ako. Ilang years na yan. Ali, 71. siguro, bali, 71. Ilang years na yon. ah, Hmm. Matt. Tol, parang Umat natin. pinaminus ko yung Ano? 74 sa 71. So, sana sabihin- alam mo, bro, sis, ay 55 talaga, ba? 55? diyan ako mahina. 55. Parang 55 ba? Parang 71. ganun na nga siguro yun. Parang 3 years old ka pa lang nag-apo, tol. 74 minus 71. Teka. Ganun lang yan. Eh di ganun. Yung nga pagsisisi, no? Bakit? Ngayon ka lang kayo nakilala, sabi ko. Kaya ako ngayon, nagiging active ako kasi nung panahon na nga ako'y sumasakay pa, ang tigil ko dito sa Pilipinas ay 1 month, 2 months. Yung pinakamatagal na tigil ko sa Pilipinas, 3 months. Pinakamadali, 15 days. Kaya halos wala pa rin ako na dito sa Pilipinas na brad noon. Pero ngayon, pag sa dami ko na ng kakilalang mga brad na pupuntahan, mga ano. Kaya nga pala, nung sa Drink for a Cause na pala di sa Vikings, Drink for a Cause, nakita kami ni Brad Butch Peñafiel. Ay, Sa nag-post kayo Viking. ng picture. Nakita ko yun. Yun, sa Viking, sa Sukat, nagkita kami doon. Ang may sponsor noon ng Apo Muntinlupa. Muntinlupa. Yeah. Yun. Tol, Nagkita. ang dami namin narinig sa'yo. Pero bago tayo matapos, gusto muna Hindi namin na nga tayo malaman. nagtanong eh. Ano, tol, yung ano yung natutunan mo sa Apo na hindi mo makakalimutan sa dami nung na-experience mong challenges? Mhm. Sa akin naman na natutuhan ko kung paano disiplinahin ang sarili ko. Nung ako pumasok, hindi naman ako yung dati, kasi dati ako, talagang ako yung sinasabi nila mga kapatid ko, parents ko na black sheep daw ako. Pero nung nakapasok ako ng Apo, nagkaroon ako ng disiplina, nagkaroon ako ng pangalaga sa sarili kong disiplinahin. Dahil nakikita ko sa mga brad natin, mga sis natin na edukado sila eh. Kung napasama ka sa edukadong tao, mga disiplinado, mapapagaya ka. Totoo yun. Ang Apo, Totoo yun. ang Apo, ganun eh. Kaya nagiging na-change ang aking pagkatao noon nung ako ay naging Apo. May parting nag-change noon. Siyempre meron pa rin ang ugali na noong panahon na change. Pero sa pagkikisama, sa pagtungo sa mga tao, bilang sa mga brad or sis, iba-iba ang ikaw ay nagiging Apo talaga. Okay. Thank you. Sa akin pananaw na yan. Ayun. Well, Thank you. Did I answer you correctly yung tanong Yes, mo, tol. sis? Yes, tol. Ah. And I believe you Okay, kasi you are the average of the 5 closest friends that you have. Halimbawa, yung 5 pinaka-close mo, puro utang, chances are magkakautang ka rin. Pero kung yung tama 5 yan, close tama. mo, maraming ipon, chances are magkakaipon ka rin. Kaya sabi mo, nung correct. puro disiplinado yung mga brad na kasama mo, malamang sa malamang talaga, magiging disiplinado ka rin. Tama. Brad Bombi, final thoughts. Okay. Ah. Well, maraming salamat sa iyo, brother. Medyo kinulang yung oras natin ngayon. Ang sarap mong kausap. Okay. Pero thank you. pero thank you. Parang napakadaling 20 minutes. Ayun na Oo, nga. di ba? Napaka-exit talaga. Thank you rin po kay Parang napahaba yata masyado madaldal yata. Okay lang yun. Kaya hindi na kayo nakapagtanong. Okay lang yun. Okay, no worries, no pressure. Pero dito po nagtatapos ang ating coffee break.
Ha? This Please, is Aga. Thank you po. Thank you, Oh, Sis yeah. Aga. yeah. Please join us again next time. Okay? Ako po muli si Brother No Worries, No Pressure. Sis Clem. Lagi natin tatandaan, itapon ang mali, pulutin Pulutin ang natin ang tama. Okay? O sabay-sabay tayo ngayon. Pusong apo, dugong Yes. baste. Baste. 1, 2, 3. Pusong Pusong apo, apo, dugong dugong baste. baste. Ako, dugong baste. Yung... Salamat. Salamat, Brad Manny. Okay, Maraming salamat, brother. salamat. Salamat. Okay. Salamat din sa inyong pag-ano sa akin. Tayo naging isang guest ni pero ano ba tawag dito? Coffee break. Podcast po. Podcast. Sa susunod ulit. Okay. Sa susunod. Podcast. No problem. Anytime. Okay. Mga Brazil. Okay, Okay, thank brother. you. Bye, Tol. Thank you. Para sa members, mula sa mga elders. Yo, coffee break laging tandaan.